Atong nadungog ni ining adlaw sa atong ebanghelyo nga si Jesus mipili og lain na usab nga mga tinun-an, 72 of them aron iyang ipadala. So primero niyang gipili kadtong 12 ka mga gitawag natog apostoles. Unya kadtong 12 iyang gipadala sa tinagurha usab ngadto sa misyon, kay daghan ang anihon apan diutay ra ang mga mangangani. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang buluhaton sa misyon. Busa mitawag siya og 72 ka mga lalaki og gipagahom niya og iya pod nga gipadala sa pagbuhat sa tahas, sa maura nga tahas nga iyang gihatag ngadto sa 12 ka mga tinun-an. The same instructions nga gihatag sa Ginoo sa 12 og niining 72 ka mga tinun-an. So, unsa man ang atong mapamalandungan niini? Una, mingunta nga ang Dios nagpili. Kung kinsay iyang pilion, iya nang kabubuton. We cannot dictate the Lord. We cannot command the Lord to choose us, to choose this person. Ang iyang kabubuton maoy matuman. God chooses. So kung ikaw gipili sa Ginoo, ikaw gitawag niya, tubag. Kung ikaw gipili niya, sunod. Kung ikaw gipili niya o gipadala, lakaw. Kay ang Ginoo nga nagpili nimo, dili ka pilion sa Ginoo aron mapahamak. Dili ka pilion sa Ginoo, di ka ipadala sa Ginoo aron mapahamak ka didto. Ipadala ka niya, pilion ka niya, kay there is something greater He wants you to accomplish. And if He wants you to accomplish something greater is the outcome. Not by your own power, but by the power of the Lord. So kumauni, ang Ginoo may mo pili. Dili kita may magbuot. Kamura bitaw ka nang sa vocation nato, magpili ka unsa may imo. Kini baka dinhi baka ko gitawag sa Ginoo sa kaminyoon, dinhi baka ko gitawag sa Ginoo sa pagkapari, pagkamadre, pagka-brother, o dinhi ko sa pagpabilin nga ulay forever. Asa man ka Lord, asa man ko nimo buot mo adto Lord, pangayuon sa Ginoo. So ang Ginoo may mopili, wala siya magtan-aw sa atong gitawag og physical attributes, wala siya magtan-aw sa atong financial capacities. Nagtan-aw ang Ginoo sa content of our heart. Nasayod ang Ginoo unsa imong pangandoy. Unya, nahibaw ang Ginoo asa kadapit mas mulambo, asa kadapit mas kanang gitawag fruitful sa imong pangandoy sa pagpangalagad. So mao nang ibutang ta, i-plaster ta sa Ginoo. Naay mahimong pari, mahimong madre, mahimong brother, naay maminyo, naay magpabilin nga ulay forever. Diha giplaster ta sa Ginoo. Napasalamat ta kung kita ni apil, kita nahimutang diha, pasalamat ta sa Ginoo kay siya mo ay nagplaster nato. Okay, giplaster ta din ha, grow where you are and bear fruit. So, dili deta mo pili, ang Ginoo may mo pili nato, unya ang Ginoo pod maoy muhanay sa atong mga ministries sa kinabuhi. So, mao na nga, we cannot compare each other. Ang atong mga ministries, ang atong vocation sa kinabuhi, dili na sila competition sa usag-usa, kundili complementing each other. Complementing each other, kay aron ang the entire church, the entire people of God will be alive, will become responsive to the needs of our people. So mao na nga sa atong simbahan naidaghan nga mga lay ministries, naidaghan nga mga apostolates where you can engage, you can be involved, and then making our Christian community a happy community where we belong.
kana. So kung mao ni mga igsuon, ang Ginoo may nagtawag nimo, nagpili nimo, salamat ka. Ikaduha, tan-aw na to nga ang mission is giingon na to nga the mission of evangelization, which result to transformation of the community, is a shared mission. It's not solely for the priests, solely for the sisters, for the brothers, but it is a shared community task. It is a shared community mission. Kitang tanan, we are on a mission. Onya, we fulfill one mission in various ways. So mao na nga naatay lagkalain-laing apostolates, vocations, ministries sa kinabuhi, mao na din ha, one mission to proclaim the word of God, to heal the wounded society, and to expel demons in this community. How we do that? By proclaiming the word of God, by proclaiming it boldly to the people, without manipulating the word of God to fit in to the needs and to what others want and how they wanted to proclaim the gospel. By doing our part, preaching the word of God, we conscientize the hearts and minds of the people, and then later on, the more you continue to proclaim, the more that word of God will settle in our hearts and in our minds. Ingon bitaw nila nga, bisag unsa kagahi sa bato, ang continuous nga pagpatak sa ulan, makahumok sa bato. No? Ang batong bantilis, by the continuous flow of the rain, will be softened. So mao po na bitaw sa ato ang kanang proclamation of the word of God. Shared mission ni siya. So dili lang ni siya sa mga pari. Dili lang niya siya para sa mga naa sa simbahan. Apil tang tanan nga mga sakop sa simbahan, bisan og wala ka ma-involve sa mga ministries and apostolates, sa mga religious organizations, apil tang tanan with this mission. We are sharers of one mission. Kanus ata nakaambit by the time that we were baptized, by the time that gi-anoint ka with the Holy Chrism, gi-anoint ka to share the three functions of Jesus. Jesus as a prophet, proclaimer of the word of God. Jesus as a priest, bridging people to God. And then Jesus as a king, serving the people. Servant. Mao ni. So kung mao kini mga kaigsunan, kitang tanan, we become sharer of that mission since in the beginning of our Christian life. So kung mao kini, ang ato nga makaamgo kita nga kining di ay atong buluhaton. Umaw bitaw nga miingon si Jesus, pagkadaghan sa anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa atag-iya sa anihon nga magpadala siya og dugang pang mga ngani nga muani niini. Unya apil ta sa kanang mga harvesters, apil ta sa muani niini. Busa kung naa kay kahigayunan to become actively engaged diha sa atong mga ministries, do it. Kung naa kay kahigayunan to be actively engaged in the apostolates, in the religious organizations, in the ministries of the church, do it. You are doing your part. Ayaw kahadlok nga wala kay grado. Ayaw kahadlok nga wala kay kadi ka mamsulti. Ayaw kahadlok nga wala kay kwarta. Nga naman, kining mga gitawag sa Ginoo karon, di man ni mga sapian. Kining mga gitawag sa Ginoo karon, mga ordinaryong tao sama nato. Posible nga sila, wa gyud sila ka eskwela college, wa sila ka mag-eskwela. Apan igo ra gyud sila makakaton, igo ra gyud sila makasulti, igo ra siguro makasuwat ang uban. Kaya pan gipili sa Ginoo, kay what is lacking in you, remember, it's the Lord to supply what you need. So ang Ginoo may mo supply nimo, unsa nimo pagsulti? Unsaon nimo sa pagdumala? Ang Ginoo nga nagtawag, nagpadala nimo, mao ang muhatag kanimo sa maong mga katakos nga imong gidudahan wa man kuani. I don't have all this, but the Lord will supply you the necessary skills, talents, and the grace that you need in order to serve His people. Now, kung mao ni giingnan ta sa Ginoo nga shared mission man giingnan ta niya nga ang mission nato is not an easy way.
It is not an easy mission. Nga naman, ingon siya nga, lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero, ngadto sa mga lubo. So, lamb in the midst of the wolves. It's not an easy. So, but ipasabot, ingon si Lord nga, your mission is not easy mission, your mission is dangerous mission, but, ingon siya nga, salig lamang kita sa Dios. Mingon sa ayaw pagdala og puntil, so dalan sa limos o guban pa, ayaw pagdala og sandalyas, ayaw pagdala og guban pa mga gamit. Nganuman, because the Lord wants us to trust fully in Himself. Trust the Lord fully. Surrender to the Lord. Whatever we need, whatever kind of danger we face, surrender to the Lord, and the Lord will strengthen us. We will never be exempted of trials. We will never be exempted of problems in our life. But the Lord will strengthen us until the end. Mo bito nang ang mga martir, bisan og pamatyo na sila, bisan sila o kanang ipakaon sa leon, bisan sila sunugon sa mga poste, ang mga martir, they continue to hold on to the Lord. What give them strength? Ang ilang pagsalig sa Ginoo. That makes them stronger even death. Stronger than death. Mao ni karon si San Lucas is part of these martyrs nga siya nagsangyaw sa maayong balita, iyang giwali o iyang gisulat ang maayong balita. Mao nang naatay Gospel of St. Luke. Unya iyang gisumpayan kining iyang maayong balita, mao nang naatay Acts of the Apostles. Iyan ang sinulat. Siya maisugon nga miwali sa panang pulong o miwali sa pagsulat. Hangtod nga siya gimartir, gipatay siya tungod kay nagwali siya kang Kristo. Ingon si Lord, our mission is not an easy mission. Kunod kay ining panahon na kung musulti ka unsay tinuod, ang mga tao imbes nga maminaw sa imong punto, they will attack you. Mao na gitawag pa sa philosophy ad hominem. Imbes nga maminaw sa imong punto, something good in your point, but the people will never listen to your point. Instead, they will attack you personally. They will i-scan nila ang imong baho kaniadto, i-scan nila ang imong imperfections o mo imong ibato, and this is the world. But ingon si Lord, salig kamo pagkadyutay ninyong pagtuo, salig kay siya nga nagpadala kanato, nahibalo siya unsa ka risky ang atong misyon, unsa ka dangerous ang atong atubangon, apan ang Ginoo mo'y maglig-on kanato. Dili tanya i-exempted sa mga problema, di tanya i-exempted sa mga kakuyaw, apan iyatang lig-unon nga bisan sa kakuyaw kita makahimo pagbarog. Sumao kining mga linog, pananglitan, mga kalamidad, bagyo, linog, sunog ug uban pa, korupsyon nga mga kalamidad sa atong kalibutan, sa atong nasod in particular. Bisan pa og giuyog ang atong nasod tungod ni ining mga kalamidad, apan ang Ginoo may naglig-on kanato nga mopadayon kita sa unahan. We keep moving because of the strength that comes from the Lord. Now, kumaw kini mga kaigsuunan nga pagkanindot no, ang atong tahas ato ni tanan. Dili lang ni ako, ato ni tanan. Unya ang atong tahas pagsangyaw sa mayang balita, bahalag day daghang masuko nimo. Sige sangyaw lang gyud sa mayang balita. Unya pagkahuman sa pagsangyaw sa mayang balita, dunay mga tao nga mutuo sa mayang balita, dunay mga tao nga mausab ang kinabuhi. We make this world a better place. Kaysa matag tao nga mutuo sa ebanghelyo, mupuyo sa giingon sa Ginoo, ang kalibutan atong gimaynusan ang mga dautan. So if we have 1,000 bad people living in our community and one of them mituo sa ebanghelyo og nausab ang iyang kinabuhi, pila nila nabilin? 999. Then another one believes in the Lord and changed his life.
998. So by continuing our preaching, continuing our mission, bisan og dugay o bisan og kanang lisod, apan whenever there is a person, bisag usa lang nga mausab ang iyang kinabuhi, mausab ang iyang panglantaw, we reduce the number of evil in this world. Di ta magpadaog, kay kung magpadaog ta aning mga evil sa atong katilingban karon, midaghan ang evil. Nganuman, ikaw nga maayong tao, napugnan ang imong pagkamaayong tao. O sa pagkapugnan sa imong pagkamaayong tao, didaghan ang dautan. Nganuman, maapil naman pud ta og counted. Nganuman, kay manimaos naman pud ta. Moapil naman pud ta sa ilang pa, kita na pud moapil na pud sa ilang mga ingon ana. So mao din na nga kinahanglan siya ang communal awareness, communal critical thinking of what is really happening in our time. Kay kanana adi ay ang pagpanginlabot is our Christian duty. Dili na siya kuana gospel principles na siya, Christian duty ang atong pagpanginlabot sa katilingbanong panghitabo. Kay kung dili ta manginlabot, musamot ang dautan. Apan kung manginlabot ang mga anak sa Dios, mag-alangan, magpanuko ang mga dautan sa pagbuhat og dugang pangkadautan. So mga mission, tahas, to proclaim the word of God, and whenever we proclaim, we make this world a better place for all of us. Ang padayon nga pagsangyaw, tahas sa Ginoo natong tanan. Mao na nga mingon si San Pablo, the word of God dili piniriso. Proclaim the word of God in season and out of season. Mao na ang simbahan, bisan unsang higayuna, bisan unsang panahuna, sugod sa pagsugod sa simbahan, 33 AD until now, and in the years to come, the church will continue to proclaim, to teach the people, will continue to proclaim the good news. Mao bitaw pananglitan ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, late Francis. Karon, Laudato Si. Iyan ang gitudlo nga atimanon ang kinaiyahan. Daghan ang wa mooyon kaysa wa mooyon kadtong mga dagkong negosyo sa tibuok kalibutan, kay apektado man sila sa gitawag sa proclamation of the gospel about creation. This is our common home. Unsa may nakadaot ani kana mga gases, carbon dioxide, nitrous oxide, methane gases. Unya asa may nagi-produce ang carbon sa mga sakyanan, unya ang kanang mga uban pa diha gamit ang mga fossil fuels. Unya dagko man sila negosyo may tungod anang fossil fuels. Kana mga gasolina, mga uban pa ng mga krudo nga atong gigamit. These are all example of this fossil fuel is petroleum. Pagkatapos, kung undangon na sila, kay muadto ta sa kanang renewable energy, kanang gitawag og solar energy. Alkansi negosyo ani. Mao na nga daghay masuko sa gitudlo sa ginang Laudato Si tungod kay ang ila negosyo bagsak. Apan ang pagtudlo sa Santo Papa ni ana makaayo sa kalibutan. O kay di man ta maminaw sa gitudlo ang bagyo super typhoon. Sa una ang bagyo kausara mutugpa sa yuta, after that mawala. Karon kaduha katulo ka upat mutugpa. Nganuman, it's because sa kainit sa lugar, mangita man ang bagyo og init dito sa mutugpa, og kung init ang lugar, ang bagyo musuper ang iyang kusog. So mao na karon nga nanatay signal number 4. Nanatay signal number 5 gani. So ingana mga kaigsuunan, when we proclaim the good news, we continue to do it, hoping that there is someone nga makadungog o mabag-o mausab ang iyang kinabuhi. Ang mahal nga Birhen Maria, nakadungog sa pulong sa Dios, nausab ang iyang kinabuhi. Nganuman, ngano makayunta nausab kay ang iyang kinabuhi iyang gipahiuyon sa kabubuton sa Dios. Unsa maingon sa mahal nga Birhen, sulugoon ako sa Ginoo, matuman din hikanako ang imong gisulti. Maingon siya,
ania ako andam sa pagtuman sa giingon sa Ginoo kanako. So ang naminaw andam mutuman sa gisugo sa Ginoo. Mangita ta og model way lain. Ang mahal nga Birhen Maria is the first of all models how to listen and how to obey the word of God. Manindog kitang tanan og ato karong ipadangat ang atong mga pangaliya.